Dito ako sa Manila manonood ng SONA. Hindi po, wala pa nagawa yung aking schedule for Monday. So, pero ang sigurado ako ay nandito ako sa Manila. Merong isa na Assistant Secretary na sasama siya sa akin sa Office of the Vice President because magkasama kami sa trabaho since 2007. Since the leadership was formally turned over to the new secretary, they did not know why you resigned in the first place as Deputy Secretary. Can we know why you resigned? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. We need a sit down for the reasons. Ano siya eh, merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siya sa bayan. Sorry, sa bayan. Mahaba siya na kwento and we will need a sit down para sa mga rason. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, oo. Pero ma'am, may kinalaman po si First Lady dito? No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Ma'am, we are to serve for another cabinet post. Hindi na po. Hindi na po ng Pangulo, ma'am. Mag-serve na po ba for another cabinet post? Hindi na ako mag-serve in another cabinet post sa Marcos administration. Hindi na po ni former President Duterte na tanong po siya, Senator. Nakasipas po. Sabi nila, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So, hindi natin alam kung sino yung mga tatakbo for senators sa midterm elections. At saka, by my experience, at to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Yan yung lagi kong sinasabi. Ma'am, meron po ba kayong i-endorse ng mga senators sa unang pagbabago? And is unang pagbabago open po to partner with the President's party? Okay. Yes, I think I can speak about this already. I think i-confirm din yan ni President Marcos. Before ako nag-resign, meron kaming isang meeting kung saan inimbita ako ni President Marcos na sumali, tumulong sa administration para sa mga senator candidates. At sabi ko sa kanya, sabi ko hindi muna ako sasali sa midterm elections. Sa isa namang pagkikita namin ni President Duterte, former President Duterte, by chance nakita kami ni former President Duterte, inimbita din niya ako na mangampanya tumulong sumuporta para sa mga candidates ng PDP. So sinabi ko din sa kanya na hindi muna ako kasali sa midterm elections. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Pero meron kaming schedule after ng SONA ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa na mag-sit down at mag-heart-to-heart kaming tatlo. Oh yes, every day. Sa buhay natin, araw-araw nagbabago talaga. In a split second, hindi natin alam, patay na tayo. Ma'am, nasa lang po, no regrets running the desk? Oh no! In fact, it is with a heavy heart that I leave the Departments of Education. Minahal ko itong trabaho na ito. Minahal ko yung mga kasama ko sa Departments of Education. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education.